Magandang araw mga ka-Express Info. Hanggang ngayon ay wala pa ring kumpirmasyon kung nandito na ang mga KBL at Japan B-League players sa Pilipinas para sa kanilang ensayo, pero meron tayong kumpirmasyon na lumapag na si AJ Edu sa Manila. This is a very good development considering na wala si Kai Soto at napakahalaga ang kanyang presence sa Gilas as main man ng team. Well, no offense to Junmar Fajardo, pero iba pa rin ang isang AJ Edo na kilala sa kanyang all-around game. In terms of skills, height, and overall impact sa laro, ay walang duda si AJ Edo ang main man ng Gilas, but his only drawback ay palaging nagkaka-injury siya. Kung healthy sa AJ Edo ay there is no doubt, siya ang next big thing ng Philippine basketball after Kai Soto. At ngayong dumating na si AJ Edo ay siguradong merong pantapat ang Gilas sa height ng mga Middle Eastern teams na maglalaro sa Doha Pocket Tournament at sa laro versus Chinese Taipei. Mas malaking bagay rin ang paglalaro ni AJ Edo versus New Zealand, especially ngayong kinuha na ng New Zealand ang kanilang mga magagaling na big men, knowing na napakalaki ng Gilas team. With AJ Edo ay hindi na masyadong worried tayo sa absence ni Kai dahil in terms of overall impact sa laro, ay sure win itong si AJ Edo. Well, my only concern ay ang kalusugan ni AJ Edo at kung kaya ba niyang mag-all out sa Gilas sa kanyang pagbabalik after 1 year of absence. Malalaman natin yan sa February 14 sa unang laro ng Gilas sa Doha versus Qatar. Ang pinaka-importante ay nandito na si AJ Edo at committed as always na maglaro sa Gilas hanggang sa game between Taiwan and New Zealand. Matapos ang matagal-tagal na pagpapahinga, kumpirmado na ang pagdating ni AJ Edo sa Manila bilang bahagi ng preparasyon ng Gilas Pilipinas para sa Doha Pocket Tournament. Isang magandang balita ito para sa pambansang kupunan, lalo na't wala pa rin kumpirmasyon kung kailan makakarating ang iba pang manlalaro mula sa KBL at Japan B-League. Sa pagkawala ni Kai, sa papadating na laban, napakalaking bagay ang presensya ni AJ Edo sa loob ng court. Well, hindi matatawaran ang kalidad ng laro ni AJ Edo. Sa kanyang tangkad, athleticism at kakayahang dumepensa at umscore, siya ay may tuturing na isang mahalagang piyesa ng Gilas Pilipinas. Bagamat si Junmar Fajardo ay isa sa mga pinakamahusay na big men sa kasaysayan ng Philippine basketball, iba ang hatid na dimensyon ni AJ Edo sa laro. Ang kanyang versatility, kaya niya makipagsabayan hindi lamang sa traditional centers, kundi pati na rin sa mga stretch bigs at mobile forwards na madalas gamitin ng ibang bansa. At isa sa mga naging malaking balakid sa karera ni AJ Edo ay ang kanyang injury history. Ilang beses na siyang nagkaroon ng knee injuries na nagresulta ng pagkawala niya sa mahalagang laban para sa Gilas. Pero sa kabila nito, patuloy ang kanyang determinasyon na makabalik sa pinakamataas na antas ng paglalaro. Ngayon, siya ay muling bahagi ng Gilas Pilipinas at isang malaking tanong ang kanyang kondisyon. Kaya ba niyang maglaro sa pinakamataas na level sa buong torneo? Well, kung siya ay nasa 100% kondisyon, walang duda na siya ay magiging susunod na malaking bituin sa Philippine basketball pagkatapos ni Kai. Meron siyang tamang sukat, kasanayan at IQ para magtagumpay sa international scene. Ang tanging hadlang ay ang kanyang kalusugan, kaya't umaasa ang lahat na siya ay manatiling malakas at walang injury sa mga paparating na laban. Ngayong nandito na si AJ Edo, sigurado nang may panapat ang Gilas sa matangkad at pisikal na laro ng mga Middle Eastern teams sa Doha Pocket Tournament. Malaki ang kanyang papel hindi lang sa depensa kundi pati na rin sa opensa, kung saan kaya niyang magbigay ng inside presence at perimeter threat. At sa laban kontra Chinese Taipei, inaasahang magiging isang malaking sandata sa AJ Edo sa pag-neutralize ng kanilang mga big men. Ngunit ang mas malaking hamon ay ang laban kontra New Zealand, isang kupunan na kilala sa kanilang matitibay at matatangkad na players. Sa kanilang huling mga laban, naging mahirap para sa Gilas ang pagdepensa sa kanilang frontcourt, kaya naman ang pagkakaroon ng isang elite defender tulad ni AJ Edo ay isang malaking kalamangan. Ang New Zealand,
ay may mga dekalibring bigmen na kayang makipagsabayan sa pinakamalalakas na kupunan sa Asia. Pero sa presensya ni AJ Edo, may kasiguraduhan ng hindi ganon kadali para sa kanila ang dominahin ang shaded area. Ang kakayahan niyang dumepensa, umiscore at maglaro ng may mataas na energy, malaki ang may tutulong niya sa Gilas Pilipinas sa kanilang misyon na talunin ang mga matitinding kalaban. Bagamat malaking bagay ang pagkakaroon ni AJ Edo sa lineup ng Gilas, may ilang bagay pa rin ang kailangang pagtuunan ng pansin. Ang kalusugan at katatagan. Ang pangunahing alalahanin ay kung kaya niyang maglaro ng walang injury sa buong torneo. Kailangan niyang mapanatili ang kanyang kondisyon upang makatulong sa Gilas sa bawat laro. Chemistry sa kupunan. Isang taon din siyang hindi nakasama sa Gilas, kaya't mahalagang mabilis niyang makuha ang sistema ni Coach Tim Cone at makapag-adjust sa kanyang mga kakampi. Laban sa Qatar sa February 14, ang unang pagsubok ni AJ Edo ay laban kontra Qatar. At ito ang magiging sukatan kung kaya ba niya maglaro ng buong lakas matapos ang matagal na pagkawala sa international scene. Ang presensya ni AJ Edo ay hindi lang mahalaga para sa paparating na Doha Pocket Tournament, kundi pati na rin sa mas malalaking laban sa hinaharap. Habang lumalakas ang basketball sa Asia, kailangang may panapat ang Pilipinas sa malalakas na teams tulad ng China, Japan at Iran. At sa tamang training at experience, may potensyal si AJ Edo na maging isa sa mga pinakama-impluwensyang manlalaro ng Gilas Pilipinas sa susunod na dekada. Ngayong dumating na siya at kumpirmadong committed sa paglalaro para sa bansa, isang bagay lang ang sigurado, mas magiging matatag at kumpiyansa ang Gilas Pilipinas sa kanilang laban sa Doha, Chinese Taipei at New Zealand. Ang tanong na lang ngayon, handa na ba siya sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang karera? Ang sagot, malalaman natin yan sa February 14 sa unang salang ng Gilas Pilipinas kontra Qatar. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay nandito na si AJ Edo at tulad ng dati, handang ibigay ang lahat para sa Pilipinas. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.